Ito, uso sa DDS ang laglagan eh, di ba? Nilaglag ni Digong si Harry Roque. Ito naman ngayon, si Bato de la Rosa, nilaglag na rin si Bato. Teka, wait, mali. Si Bato de la Rosa, nilaglag na rin si Kibuloy. Anong nangyari dyan ka-coffee? Nung una, di ba, nagbo-volunteer pa si Bato eh. Sige, ako mag-security sa'yo dito sa Senado para ligtas ka, di ba? Kahit mag-isa lang daw siya. Sana raw mag-secure kay Kibuloy. At marami pa siyang sinasabi dyan. Sabi niya, nagdududa ako. Yan. Hindi niya pinaniniwalaan itong mga akusasyon na yan laban sa Son of God na si Kibuloy. Sabi ni Bato yan ha. Tapos, meron siyang interview. Sabi niya, sumuko ka na lang. Laglagan, ang hirap sa mga DDS. O, kaibigan ng turing mo, ilaglag ka. Tinulungan ka ng kampanya. Inilaglag niya. Ano ba yan? Laglagan na yan. Ito, balikan natin to ha. Background story ito. March 8, 2024 yan. Bato doubts accusation versus Son of God Kibuloy. Nagdududa si Bato sa mga akusasyon, sa mga bintang ninyo kay Kibuloy, hindi totoo yan. Yan ang paniniwala ni Bato, no? Senator Bato de la Rosa on Friday said he is inclined not to believe the accusations against Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. For the former Philippine National Police Chief Kibuloy, whom he called the Son of God, kasi Son of God nga eh. So parang hindi siya inclined na gawin yung mga bagay na yan eh. Kasi naniniwala si Bato na si Kibuloy ay Son of God. He is less expected to commit the sexual abuses and other allegations raised against him in an ongoing Senate probe. Pare sila ng prinsipyo ni Robin Padilla eh. Diba? Kasi pagkausap daw nila ganyan, diba? Highly respected. Hindi nangihingi ng pera sa case ninyo. Kasi mga senador kayo eh. Malalaking tao kayo. Paano yung maliliit na tao? Hindi naman ako nakatingin sa kanya 24 oras, sabi ni Bato ha. Pero if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the Son of God. So, less expected ko siya sa kanya na gumawa ng ganoong offense. Bato de la Rosa told reporters in a phone interview. Yan ang kanyang paniniwala dyan. Ang impression ko sa kanya ay respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganoong kababuyan na ina-allege sa kanya, sabi ng senator, who's a friend with Kibuloy, also said. Yan ang sabi ni Bato noong March. Ngayong April, iba na ang tono ni iba na ang tono dito ni Bato de la Rosa. Sumuko ka na lang daw, harapin mo yung kaso mo. Anong nangyari? Parang common denominator ngayon sa mga DDS ang laglagan Diba si Bato? Yan, harapin mo yung kaso mo. Si Sara Duterte, nung tinanong siya ng media, sabi, tanungin nyo na lang yung lawyer ni Kibuloy. Ano yan? Umiiwas na kayo dahil mukhang dihado na si Kibuloy? Linis-linis na ng pangalan? Layo-layo na yun? Distansya na dito sa tao dahil baka maka-apekto sa inyong political career? Yan siguro ang advice ng mga tagapayo, ng advisor ng mga politiko na ito, no, na umiiwas kayo sa taong yan dahil malapit nang makulong yan o madadamay kayo. Yung imahe ninyo, madidikit kay Kibuloy. Pagdating ng halalan, di kayo mananalo. Ganyan ba ang advice? Ito na yung sinasabi niya ngayon. Few weeks after, 2 weeks after, sabi niya, Bato advises Kibuloy to face the music. Harapin mo yung kaso mo, sabi ni Bato. Bato de la Rosa, ngayong Sabado, pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang musiko to face the music and surrender to authorities. Huwag ka na raw magtago, sabi ni Bato. Pero hindi niya alam kung nasaan si Kibuloy Naniniwala kayo ako, hindi ako naniniwala, hindi niya alam. Wala naman tayong ma-advise. Harapin niya kung kinahaharap niya ang kaso and let the wheels of justice roll. Meron tayong hustisya. Sana harapin niya para matapos na yung gulo na yan, said De La Rosa in a radio interview. Dapat mag-security din siya. Kasi noon di ba? Para sa safety niya ni Kibuloy sabi niya willing siya mag-security. Dapat in-offer niya din. Ayaw niya na. In-offer niya yung sarili niya. Kasi yun naman ang oras ni Kibuloy I-assassinate siya ng Estados Unidos di ba? Pagpunta niya sa Senado para pumunta siya dyan Sabi ni Bato, willing ako mag-secure sa kanya para maging ligtas lang yan si Kibuloy. Dapat ganoon din ngayon. Kasi yun din ang oras ni Kibuloy Yung kanyang safety. Dapat si Bato i-offer niya na naman ang sarili niya. Alam niyo kung bakit hindi niya na-i-offer. Kasi nabas siya ng todo. Nung in-offer niya yung sarili niya para mag-security, kasi senador ka, pinapasahod ka ng taong bayan, in-offer mo ang sarili mo para maging security ni Kibuloy. Ano yun?
Nabash siya, di ba? Tatandaan nyo yan. Nabash siya dyan eh. Tapos, nag-press ko na naman, sinisisi niya ang media. Out of context daw ang sinasabi ng media. Hindi yun yung kanyang intention or hindi yun yung gusto niyang sabihin. Kasalanan ng media. Anyari? According to De La Rosa, he was unable to talk to Kibuloy but warned that he could not evade the law any longer considering his active warrant. He has no choice. Sabi ni Bato ha, harapin niya yan. Nandyan yan, naka-file na kaso na yan. Otherwise, kung ayaw niya harapin, magtago siya ng pinaka-secure lugar na di siya makita. You cannot evade the long arm of the law. Hahanapin ka talaga, lalo na may standing warrant of arrest. Totoo ba? The senator also rejected the notion that former President Duterte may be hiding the wanted pastor, and this was something nobody should have assumed. Yan. Wala naman alam si Bato, kasi Digong kung nasaan si Kibuloy. Huwag niyong ibintang kay Digong yan. Ang nangyayari, isang rhythm ng mga DDS, laglagan, iwas pusoy, tama ka. Kay Jean Mirafuentes, iwas pusoy na sila kasi malapit na ang midterm election. Yun. That's the main reason, ka-coffee. Bakit nagkakaganyan sila? Dinidistansya nila ang sarili nila sa taong sa tingin nila makakasama sa kanilang political career. Ganyan ang mga politiko. Hindi naman lahat, pero karamihan ganyan. Siguro, pinayuan na si Bato, iwas, distansya ka dyan. Kasi madadama yung career mo dyan, di ba? Kung ako si Kibuloy, siyempre, sasama loob ko sa mga kaibigan ko dyan sa Senado. Di ba? Hindi man lang siya naipagtanggol. Hindi man lang nila nakausap si Risa Ontiveros o Senator Risa, ibalato mo na sa akin yan si Kibuloy. Huwag mo lang imbestigahan. Siyempre, ganyan ang iisipin ni Kibuloy niya. Ang dami ng kaibigan dyan, si Robin Padilla. Si Robin Padilla nag-effort pa, di ba, para ma-revert yung ruling ng committee na yan ni Senator Risa Ontiveros. Nag-effort pa, pero hindi nakakuha ng sapat na boto. Si Bato, nag-offer din naman ng security. Yun na lang, nabash siya, napasama siya. Bumaliktad na sila, baka kasi hindi sila manalo sa 2025 elections. Alam ko, hindi tatakbo siya, hindi pa due yung term ni Bato Teka ha. Alam ko, 3 years pa siya. 6 years yung term ng presidente, ng senador Wait lang ha. Alam ko, hindi pa siya ka-coffee. Tama ba? Hindi pa siya due. So, hindi pa siya tatakbo. May 3 years pa siya. Wait lang. Hanapin lang natin. Assumed office 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Oh, meron pa ka-coffee. Hindi pa siya re-electionist. May pa siya. May ilang taon pa siya ka-coffee. Akala ko ba, son of God, fuck you, gamitin ko anting mo, kaya mo na pahintuin ang lindol. Ruby Tabi. Sabi nga nila, yung init daw natin ngayon, si Kibuloy daw yung gagawa niya. Sabi ni Glenn Lazado videos na, look people, PBBM is intelligent. Correct, weak pero weak yan para sa mga DDS. No? Weak leaders si PBBM. Yan ang kanilang pinaniniwalaan dyan. Lenny Tuliao, huwag magpabudol sa mga Duterte group. Tingnan natin sa midterm elections. Ayan, magkakaalaman talaga dyan. Tapos na, sir. Ano ito ibig sabihin? Tapos na. Giovanni Domingo, hanggang 2025 lang si Bato ka-coffee. Tama ba? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tama ka. Giovanni Domingo. Re-electionist na pala siya, ka-coffee. Re-electionist na siya. Si Bato. Ka-coffee 1.6 na live viewers mo. Ayan nga, so dito Vargas channel. Ayan, thank you. Di ba? Sabi ko sa inyo, mag-like lang kayo O, may mga pumasok pa sa atin ngayon, hindi pa naka-like yan. Pag nag-like yan, 1,717 tayo ngayon. Pag nag-like pa yan sa video natin, magiging 1,800 to. Shoutout po, idol, watching from Toronto, dyan sa Canada. Hello po sa inyo, Rebecca and Nolo. Parang minamalas ang company di ko ngayon. Diba? Lesson learned yan. Ang karma is real. Kakabira nyo kay PBBM dahil hindi nyo makontrol si PBBM, bumabalik sa inyo yan. Diba? Gusto kasi nila penetrate nila yung leadership ni PBBM Kasi may mga pinoprotektahan sila, may gusto silang itago Isa na yung issue dyan sa China. Gusto nila mahawakan si PBBM para madiktahan nila, ito gawin mo ha, ito foreign policy mo, pagdating sa China, ito gagawin mo. Yung circle ni PBBM, yung core ni PBBM, gusto nila ma-penetrate yan. Ito si Harry Roque, excited yan makapasok sa cabinet Kasi kala niya yung boses siya mapapakinggan dyan
Kaya gusto nila yan eh. Matalino. Hindi kayo nakakalusot. Kaya ang gusto nila ngayon, total, hindi tayo nakalusot ha. Hindi natin nabudol si PBBM eh. Pabagsakin na lang natin. Impeach na lang natin. Para mag-resign na lang yan. Dalawang option nila. Mag-resign si PBBM, impeach nila. Hindi magre-resign si PBBM dahil maganda ginagawa niya. Impeachment. Anong ground? Nagnakaw ba? Diba? Ang ground na naiisip nila dyan, betrayal of public trust. Ang gusto nila, guluhin, i-inform ang taong bayan, magpalaganap ng impormasyon na dapat hindi na pagkatiwalaan si PBBM para mabuo nila yung gusto nilang betrayal of public trust, which is a ground for impeachment. Bigo naman sila. Pumapanig kasi ang taong bayan doon kay PBBM. Kasi naglalabasan ng kanilang baho, sila mismo, nagkakalaglagan na dyan. Prasedes Kabakungan, hi Ka-Coffee, watching you from Hong Kong. Hello po sa inyo. Narisa Vizcara, good evening Ka-Coffee. Yes, totoo po yan, may balik sa mga DDS. Binabalikan sila dyan. Idol, would you think mananalo pa si Sara sa 2028? I don't think Ka-Coffee, pero tatakbo siya. No? Magiging one of the three yan na major contenders. Drama lang yan mga DDS, sabi ni Ronaldo Aguada. Pag nawala si Digong, hirap si Sara Duterte sa sarili niya. Mahihirapan siya Ka-Coffee. Kasi dadala sa kanya ngayon si tatay niya si Digong eh. Pag snapit ng 2028, if ever wala na si Digong, mahirapan si Sara Duterte dyan. Kasi rhetorics niya, negative na agad eh, talo na agad siya eh. Umiiwas siya sa mga issues eh. Mahirapan siya. Baka may plano yan sila pagdating ng Sons. Sandra Valdez. Ano ibig sabihin mo dito po? Paabutin 1,000 likes mga Ka-Coffee, Neil de Galvez. Wow, next naman ha. Thank you sa efforts nyo Ka-Coffee. Sa inyong mga pag-like sa video natin. Thank you sa inyo. Cox Acero, i-impeach na nila si Robin Hood. Wala namang wenta sa Senado. Hindi nga eh. Niluluto na nga nila para pagka-vice-presidente. Mamaya pag-usapan natin yan. May bago na naman silang pinapauso eh. Lori Capini, Ka-Coffee, watching from Italia. Happy viewing po sa inyo. Kay Ma'am Lori, mamawag. Oy, kaya nga ang dami nilang ginagawa at mga fake news na ginagawa. Pero hindi sila nagtatagumpay eh. Actually, malaking bagay din yung mga vloggers eh, mga content creators eh. Kasi nadidebunk itong mga kalokohan nila. Imagine mo, walang magsasalita against Maharlika. Itong ginagawa ni Maharlika, makakakuha yan ng mga TNG na maniniwala sa kanya eh. Diba? Biruin mo yun doon sa papel na yan ng PDEA, yung fake document na yan. Kung walang kumontra doon, walang nag-explain kung bakit fake yan, baka nakabudol na naman sila dyan eh. Grupo ni Digong, traidor ng bayan, sabi ni Jean. Sabi ni Bernie pala, sorry. Sana tumakbo si DND Secretary Gibo Teodoro 2028, tandem sila ni SMR. Sana Ka-Coffee, pero sinubukan na ni Gibo, hindi talaga lumulusot eh. Sana mag-senador muna. Pwede this 2025 sakbong senador para yung popularity pa, tingin pa. Pero napakahusay ni Gibo Teodoro. Mga Duterte, maglalaho din mga yan tulad ng mga Aquino, Ernesto Urbano Darang. Hindi imposible. Tingnan mo ang liberal. Psh, lumipad ng parang bula. Diba? Wala ka nang marinig sa liberal ngayon. Sino na lang? Lene Robredo, mahina na. Si Rizal Tiveros na lang matibay. Si Coco Pimentel, hindi na rin. Sila Drilon, wala na. Makabasok yan. Sila De Lima, yan na lang. Pero totally, parang nabura sila eh. Yan, mangyayari din yan sa mga Duterte. The Hawk, Angry Green, pa-drug test nyo si Bangag. Tanungin nyo si Atty. Vic. Yan ang si Atty. Vic, proud pa siya, hawak-hawak niya yung papel, nakaganyan si Atty. Vic, negatibo si PBBM. Hindi doon nyo itanong, ibig sabihin kung fake yan, kasabot pala si Atty. Vic sa pagpipeke doon sa drug test na yan, di ba? Wala kayong ibang isyong mga bato sa administrasyon. Kaya paulit-ulit kayo doon, balik doon sa pulburon video na yan. Kasi maganda ang ginagawa ng administrasyon. Okay yung si Montiveros, sabi ni Cox Acero. Maganda yung ginawa ni Montiveros dito kay Kibuloy. Kala nila dinidisregard lang nila si Rizal Ontiveros. Yan, pinatakub sila ni Rizal Ontiveros. Nagka-leche-leche ang buhay nila dyan kay Rizal Ontiveros. Si Trillanes, medyo andyan pa. Pero hindi na tatakbong senador si Trillanes eh. Mayor daw ng Caloocan eh. Yan ang tatakbuhan niya eh. Dami kasing TTNG at uto-uto naniniwala kay Maharlika. Kaya nagpapakalat ng fake news.
Mabilis mauto. Kasi even Harry Roque na lawyer, international lawyer, di ba? Ganyan ang description niya. Nauto mismo ni Maharlika. Ping Lacson at Soto, malakas pa rin sa Senado. Ping Lacson, Soto, yes, pero hindi sila ganoon ka-hardcore ka-coffee, no? Jerome Capistrano, itapon na si Digong sa China kasama si Robin Hood. Machiko, happy viewing sa inyo. Kay Bayam, happy viewing na sa Facebook. Ka-coffee, kung nasa Facebook kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang po ha. Click lang po ng like and follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ng subscribe. Ayan, para dumami tayo ka-coffee. Attendance check tayo. Maraming pumasok sa atin ngayon ha. 1,897 na tayo. Oh, yung iba dyan, di pa naka-attendance. Click lang po yung like ng video na yan, naabot tayo ng 1,900. Tatlo na lang. O, isa na lang. Isa na lang magla-like sa video natin. 1,900 na tayo. Ay, isa na lang. Like yun na. O yan, nabukas na tuloy tayo. KH, hindi pa nagsasalita si VP, saka nyo malalaman kapag sinagot na ang paninira nyo sa kanya. Kailan pa? Kailan siya magsasalita, di ba? Vice Presidente siya. Next in line nga siya eh. Dapat kung ano yung ginagawa ni PBBM eh, nandoon siya. Hindi niya man mapantayan si PBBM at least close doon sa ginagawa ni PBBM. Kasi Vice Presidente siya. Next in line. In times na hindi na kayang i-perform ng isang presidente ang kanyang capacity, sinong papalit? Ang Vice Presidente. So dapat magpakitang gilas as early as now. 2 years na, nasaan? Di natin makita, di ba? Papa Mel TV, pa-shoutout idol. Happy viewing kay Papa Mel TV, no? BO si Sarah, sabi ni Rowie. Okay, nag-like na po ako, sabi ni China Cruz. Thank you. Wala na, sabi ni Emmanuel, yap. Para sa akin, si PBBM na ang matino, ibang presidente after ng tatay niya. Sila lang talaga ang umupo na may pagmamahal sa ating bansa. In fact, napabayaan tayo eh. Diba? Napabayaan ang Pilipinas eh. Imbis na paangat tayo, bumagsak tayo sa previous administrations. Di ba? Tapos ngayon na unti-unti tayo umaangat, gumaganda yung ekonomiya natin, pilit yung binabagsak, pilit yung sinisira. Selfish kayo. Gusto nyo kayo lang, o gusto nyo ganito lang yung buhay natin. Ayaw nyo umasenso tayo. Huwag ganoon. Ano fair yan? O siya, sige. Kuha na ng kape, ka-coffee, move on tayo sa ating next topic.